Ano po masasabi niyo kay Tony Claire Castro? Sa pagiging joker niya. Joker ba talaga siya o... Hindi, nakakatawa lang siya. Nakakatawa lang Kaya siya. nga alam nyo, noong sinabing pinagsasubmit si Auntie Claire ng courtesy resignation, sabi ko, wag! Tutol ako! Protect Claire at all costs kasi wala na tayong pagtatawanan pag tinanggal siya. Kailangan, sa hirap ng buhay, kailangan nating matawa eh. Kadami ng problema sa administrasyong Marcos. Kailangan Siya ang natin komedyante. matawa. Ayo? Yok. Ito mo sabi pa naman yan, tinanong siya, di ba? Yes. Anong tingin nyo ang dahilan kung bakit mahina, kung bakit ang pesos ay 59.44 na bakit po mahina ang pesos? Sabi niya, kasi malakas ang dolyar. Niloloko ako nito trantadon to. Salomon 21. 1 plus 1 equals 2. Meron ka bang ano? Parang 1 plus. Attorney, sa tingin mo ba may pag-asa manalo si Attorney Claire sa'yo? Hindi ko alam. Mas nakakatawa siya kaysa sa akin eh. Kaya lang hindi niya sinasadya. Ako nagpapatawa talaga. Sa kanya, sinasadya. Sabi nila ni Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihangis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka, Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helikopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O, di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok. Yung isa pang gabinete, si Sam, si Anton Lagdameo. Mali kayo pareho. Ito, magtitig 100 piso ko rito. Hulog nyo natin sa bintana ng helikopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O, mas marami. Pumasok si Amy, sabi niya, mali kayo lahat eh. Yung kapatid ko, ihulog nyo, lahat ng Pilipino ang matutuwa. Kabataang Pinoy at ito ay si Jad Racal. He's only 25 years old and he has stepped up and taken the challenge of taking care of our members in Bulacan, and we are very happy also to welcome him in the youth sector of our PDP Laban National Council. And magpapalagana pa po tayo at magiging mas malakas ang ating partido sa Bulacan, and we are informing everybody also, taking this time and opportunity to say that more things is going to happen to Bulacan. Hindi na lang flood control project controversy as number 1 na nasa listahan ng ating bansa ang Bulacan, magiging magiting at maganda ang Bulacan with the coming of our new council president. Hindi ko nahahabaan ang aking welcome address ngayon because we have still a lot of party officers who are present here, especially our acting chairman, Alfonso Cusi, who will administer, of course, the oath of office for the 2 individuals that we have here right now. And welcome kayong lahat. Maraming salamat sa mga media and bloggers who are here to cover the event. And sa bansang Pilipinas, ang PDP Laban po ay patuloy na magpapalakas at ang PDP po ay magiging patuloy na fiscalizer ng ating bansang Pilipinas. Salamat po, Yusek Asta Pimentel. Paalala ko lang po siya po yung membership committee po natin. At talagang napakaganda ng mensahe ng kanyang binigay bilang pasimula sa ating programa. Ngayon naman po ay tinatawagan po si Attorney Raul Lambino para ang ating Vice President for International Affairs para naman po magbigay ng mensahe. Mga minamahal na kababayan, lalong-lalo na po yung mga minamahal nating mga overseas Filipino workers na sa ngayon ay nakatunghay at nanonood dito sa live coverage nitong oath-taking ng 2 matitibay nating mga bagong pinuno ng ating partido. Una po ay si Atty. Ferdinand Topacio,
Matagal ko na pong kaibigan po ito. Ano pa lang siya noon? Assistant Secretary pa lang ito ng Department of Interior Local Government panahon po ni President Erap, kaya magkasama na kami dito. At marami rin kaming mga pinagsamahang mga cases na hinawakan at matagumpay naman po lahat itong mga kasong ito. Ibig sabihin po na ipanalo namin itong mga mabibigat na kasong ito. At recently, isang mabigat na kaso na naman ang ipanalo ni Atty. Ferdinand Topacio. At ako'y natutuwa na tinanggap niya yung hamon bilang isa sa mataas na buwan po, kasi ako ay ang current spokesman ng PDP Laban. Kaya nung dumating si Atty. Ferdy at sinabi sa akin ni Secretary Cusi na kailangan magkaroon tayo ng isang mahusay, magaling na deputy spokesman ng partido. At yun nga, napili natin si Atty. Ferdinand Topacio. So welcome, Ferdy, to the fold of the high executive position of PDP Laban. Pangalawa ay itong batang-batang leader ng Bulacan. At alam ko ninyo, itong Bulacan ay tulad na nabanggit, ito ay nasa mapa ngayon, itong kontrobersya patungkol sa korupsyon na laganap na nangyayari magmula noong 2022, 23, 24, 25, pati ngayon sa 26. At kailangan natin yung mga bagong leaders sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At uunahin natin dito sa pinaka-kontrobersya na probinsya ngayon sa Pilipinas, ang Bulacan, upang magkaroon ng mga panibagong mga pananaw, panibagong kaisipan, at panibagong kaanyuhan ng politika sa Bulacan. At ang napili natin ay si Jad Racal. Isang batang-bata po ito, negosyante, hindi lamang po dito sa ating bansa. Siya po ay isang international businessman. Marami po siyang kaalaman kung paano po magkaroon ng kita ang ating mamamayang Pilipino na hindi po nila kinakailangang maurakot sa pamahalaan at mag-control. Sabi nga ni Jan, nung nag-usap kami, bago ka namin inendorso Jan, ano ba sa pananaw mo maitutulong mo? Hindi lamang sa partido PDP, kung hindi sa bayan at sambayan ng Pilipinas. At sabi niya sa akin, alam po niyo, attorney, ang tingin ko po sa mga bagong politika, kailangan po yung politiko meron siyang sariling negosyong pagkakakitaan upang matustusan po niya ang kanyang gastusin bilang isang pinuno, at hindi siya aasa doon sa mga ibibigay ng mga kontraktor o supplier upang sa ganon ay manalo sa eleksyon. Kaya tuwag-tuwa po kami sa PDP Laban at andito ang isang mahusay na leader na matatag ang kanyang paninindigan at ang kanyang prinsipyo. Sana po ang kapataang Pilipino na nakikinig po ngayon, gayahin po natin si Jad Racal at ang kanyang napiling partido na sasapian niya at sa tingin niya ay matutugunan o kaya ay magkaroon siya ng pamamaraan upang matulungan ang bayan at ang sambayan ng Pilipino. Ang PDP, Partido Demokratiko Pilipino. So, mabuhay po tayong lahat at muli, huwag nating kalilimutan ang minamahal nating si Tatay Digong. At 10 buwan na pong mahigit na siya po ay kanila pong kinidnap, dinala sa ibang bansa. Pero kamukat-mukat wala pala silang ebidensya. Kaya ngayon, naghahagilap na naman ng ebidensya itong ICC na may panawagan na kung sino man daw po yung nakakalam ng ebidensya tungkol po sa sinasabing drug war ay lumantad. Ako, meron po akong alam na ebidensya tungkol sa drug war. Andun po sa Venezuela. Andun sa Venezuela kung saan po yung kanilang Pangulo ay kinuha-tinuli na po ng Amerika. Pero dito sa sinasabi nila kay Tatay Digong na gusto po nilang siraan po ang mga Duterte, si Bibi Sara, at siyempre ang Partido Demokratiko, Pilipino Demokratiko, hindi po nila matitibag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po muli, Attorney Raul Lambino, at muli kay Yusek Astra sa pagbibigay ng panimulang mensahe sa programang ito. Sa pagpatuloy ng ating programa, aking naman inaanyayahan
sa harapan si Mr. Lester Olalia para ipakilala ang unang manunumpa sa ginawa nating programa ngayong hapon na ito. Vice Chairman Alfonso Cusi, sir. Palakpakan naman natin, no? Vice Chairman Alfonso Cusi, ang atin pong PDP National Vice Chairperson. Attorney Yvette Contacto, ma'am. Palakpakan din po natin si ma'am. Siya po ang ating PDP National Legal Committee Chairperson. Attorney Raul Lambino, palakpakan po natin. Ang hina, kumain tayo, di ba? Miss Astravel Pimentel Naik, palakpakan din po natin. Si Ma'am Penelope Belmonte, Mr. Raymar Mansilungan, palakpakan din po natin. Attorney Ferdinand Topacio, former CDA Chairman Joseph Encado, Jad Racal, Jake Racal, Mayor Apple, mga kaibigan sa media at vloggers. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang akin pong ipakikilala ay umukit na ng pangalan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Si Ferdinand Sumagi Topacio ay tanyag bilang batikang abogado, film producer, singer, dancer, radio anchor, writer, friendly kapitbahay, comedian dahil sa random jokes and so on. Ang kanyang pangalan ay ironic lang, ay isinunod sa Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Yun, no? Dahil pinanganak siya nung unang termino ng dating Pangulo. Hanep kahaning niya ang pangalan ni Ferdinand Bongbong at Ferdinand Martin, no? Wow! Change name. Nagtapos ng bachelor's degree in English sa San Sebastian College at kumuha ng Law Honorable Mention sa UE at 1992 at nakapasa sa kaparehong taon. Unang naging speechwriter ni then Vice President Laurel. Naging legal counsel ni then Manila Mayor DLG Secretary Alfredo Lim at counsel then ni President Erap at President Gloria Macapagal Arroyo. Pinagtatanggol niya ang mga maliliit bilang isa sa pinuno ng Citizens Crime Watch na partner ng ating law enforcement agency para labanan ng krimen, i-promote ang safe na komunidad at advocate ng hustisya sa paglaban ng korupsyon sa bansa. Perfect sa pulisiya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palagi natin siyang napapanood sa media dahil sa kanyang mga high-profile cases na hinahawakan. Pero siya din po ay tagapagtanggol ng mga maliliit mula sa pamilya ng SAP-44 sa Mama Sapano Clash na pumitil sa buhay ng 44 na bayani at pati na hanggang ngayon ang mga magulang ng mga namatay na bata sa issue ng Denbaksya. Counsel din po si Attorney Topacio ni Mang Laureo Visconde sa kaso ng Visconde Massacre na yumanig sa buong bansa. Si Idol Ferdy ay matagal na pong lumalaban sa katiwalian sa bansa. Bilang public interest lawyer, isa siya sa petitioner sa Korte Suprema, ang Topacio versus House of Representatives, na kung saan kine-question ang maanumanlyang 100,000 pesos focus bonus ng mga congressman noon pong 1991. Idol, ngayon may inflation. Sabi nga sa expose ni Congressman Leviste, 2 million na per congressman ang Christmas bonus. Si Attorney Topacio ang perfect example ng katagayan ay quote, small but terrible. As it describes someone might be small physically, but surprisingly impactful, powerful, katulad ni General Napoleon ng France. Kung susubaybayan po natin ang career ng taong ito, maaaring controversial sa iba, pero di maikakaila na talagang kahanga-hanga. Ang nagkabilib po sa amin, alam ko sa ating lahat,
ay parang wala lang ang mga ito sa kanya dahil madalas ay nakikipagbiruan pa po sa atin. Very down to earth. Dabaw po kami ng ilang araw, siya po ang nag-a-adjust. Siya po ang nagbubukas ng pinto, lahat. Maliit na bagay sa iba pero kahanga-hanga. What I like about him ay kanya pong pagiging totoong tao. Sa totoo lang. No filter or anything, walang sugarcoat. Kung sino po siya sa camera, ay yun din po siya sa totoong buhay. Malayo sa iba na iba ang ugali sa personal. Dahil siguro sa kanyang colorful personality, mabilis mag-isip, magaling magsalita, kaya perfect maging spokesperson ng PDP at sa mga susunod na panahon, kung i-adjust po ng panahon, baka naman sa 2028. Senador mo. Senador Tomasio. Pwede po makipagtagisa ng talino kay Senator Lito Lapid sa Senado. Alam ko po, Chair Al, no, hindi po tayo mapapahiya. Kaya ladies and gentlemen, tumayo po tayo, palakpakan po natin, Attorney Ferdinand Tomasio. Tomasio! 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 Inaanyayahan ko po sa harapan ng ating PDP Chairman, Alfonso Alcusi, para sa oath-taking proper para kay Attorney Ferdinand. Mike, meron na Mike. Actually, it's an honor to administer the oath of Attorney Tomasio. Ito siya, nag-oath na ito noon pa before he assumed his work. Nagpo na kami nito sabi in private, no? But of course, to officially take his oath and officially welcome him. And while he has been doing his work, more than as a deputy, siya na mismo lahat ang gumagawa. You going to have this, it's an honor. Thank you, Chairman. Pero maigi na yung deputy na lang, may spokesman, si Atty. Lambino, para pag pumalpak, may maituturo ako. Sabihin ko, yun ang sabi ni Atty. Lambino, sabihin ko eh. Binilang ko eh. 5 beses niyang sinabi yung maliit, yung word na maliit. Bago meron pang down to earth. Oh. Hindi ko alam kung sinasadya eh. Anyway, alam niyo po, just to be very brief because I know we're all looking forward to hearing dito sa ating batang-batang magiging Bulacan chairman, si Ginoong Jad Racal. Ang nais ko lang itanong sa kanya, ready ka na ba, Sir Jad? Sapagkat alam mo, dito sa mga panahon ito, kapag ikaw ay nagiging kritiko ng gobyerno kung ano-anong kaso ang isinasampa sa iyo, nagiging libelous ka, nagiging seditious ka, katulad namin ni Jimmy Bondoc, may kaso na naman kami bago, a few days ago, inciting to sedition. Sabi ko, kung inciting to seduction, baka maniwala pa sila eh. Pero inciting to sedition, mahirap yan. Oo, kita nyo naman ang nangyari kay Leandro Leviste. Naging kritiko lang ng gobyerno, pinatawan na ng multang 24 billion. Iimbestigahan pa ng ombudsman. So napakahirap po, these are dangerous times for sapagkat ibang klase po. Sapagkat they're now in a panic mode, they're circling the wagons, so to speak. Sapagkat nakikita po nila ang katapusan ay malapit na. Yes. Alam niyo po, ang gusto ko rito sa PDP, I was never a member of any other party except for the Nationalista Party at pareho rin po ang plataforma. Federalism. Yan ang isang nagustuhan ko sa PDP. Ang isa pa nagustuhan ko ay yung consultative democracy na nasa plataforma nila na walang nagdidikta, kinokonsulta lahat. Naalala ko tuloy yung storya, ewan ko kung totoo ito, tungkol sa consultation. Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So,
nandun sila sa isang helicopter. Nung pababa na sila, nakita nila, maraming tao, inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi ni, may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon, nandun sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihagis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka, Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helicopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O, di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok. Yung isa pang gabinete, si Sam, si Anton Lagdameo. Mali kayo pareho. Ito, magtitig 100 piso ko rito. Hulog nyo natin sa bintana ng helicopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O, mas marami. Pumasok si Aimee, sabi niya, mali kayo lahat eh. Yung kapatid ko, ihulog nyo, lahat ng Pilipino matutuwa. Yun ang consultative democracy. Kinukonsulta kung sino mas maraming matutuwa. Kaya ako ay nagaganap talaga. Baka i-blatter tayo ni Claire Castro. Lahat ng tumawa daw. Si Vision. Sabi ni John Vic Remulla, para sumigaw ng Marcos resign. Kaka-point to pa lang, sir. Anyway, magtatapos na po ako because I want to give way to someone whom I truly admire. Sapagkat itong tao ito, batang-bata pa pero nasa puso na niya ang talagang paglilingkod sa bayan. Sabi ko nga, hindi madali ngayon. Alam nyo, ito, I don't want to wax poetic, pero naalala ko sa kanya yung sinabi ni Rizal sa kanyang ultimo adios. Yun sa 5th paragraph, kung hindi ako nagkakamali, nung sinabi ni Rizal, ito yung pangarap niya, this was the dying wish of Rizal. Nung sinabi niya, mis sueños cuando apenas muchacho adolescente, mis sueños cuando joven ya llena de vigor, fueron el verde en día del mar del oriente, secos los negros ojos, alta la tersa frente, sin seños, sin arrugas, sin manchas de rubor. Hindi nila intindihan, ano? Tatalisalik ko. Sabi niya, the dream of my life, my ardent life's craving, is to see you one day, O pearl of the Orient seas, riding high with freedom blowing in thy breeze, without fear, without doubt, without any trace of shame. Ito mga ganitong tao ang magbubura ng kahihiyan na nararamdaman natin lahat pagka sinasabi natin ngayon, lalo na si Bayang Dagat, ako'y Pilipino, iba yung tingin sa inyo natin ngayon eh. Napakasama ng tingin sa mga Pilipino ngayon, hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong, na pag sinabi mong ako'y Pilipino, oh, President Duterte. Ngayon, ako'y Pilipino. Iba tingin talaga. So, I'm very happy to serve without any expectation of recompense, without any quid pro quo. Maglilingkod lang po tayo ng walang kapalit, katulad ni Jad Racal. Kaya without further ado, I would like to welcome to the fold Mr. Jad Racal. Palakpakan po natin. I-introduce ni Ginoong Lester Olalyang muli. Maraming salamat po sa mensahe ni Atty.